Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna manfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Al-hadithu al-ashir. Ikasampung hadith mula sa al-arba'una nawawiyah ni al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na kanyang sinabi, al-hadithu al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الحديث رواه مسلم. Ikasampung hadith mula sa al-arba'in nawawiyah ni Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mula sa kahulugan ng hadith ay sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay at wala siyang tinatanggap maliban na lamang sa dalisay. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. At katotohanan, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipinag-utos sa mga mananampalataya ay katulad din ng kanyang ipinag-utos sa mga propeta. Ipinag-utos ng Allah sa mga mananampalataya ang siya ring ipinag-utos niya sa mga propeta. At kanyang binasa ang talata mula sa Quran. Sinabi niya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Kumain kayo mula sa mabuti at dalisay, wa'malu salihan, at kayo ay gumawa ng kabutihan lamang. Sa Suratul Mu'minun. At binasa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalawang talata. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ang kahulugan, o kayong mga manampalataya, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo mula sa mga mabuti na aming ipinagkaloob sa inyo. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. Pagkalipas noon ay binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hinggil sa isang lalaki na naglakbay ng malayo. Ash'atha aghbar. Samantalang gusot ang kanyang buhok at napuno ng alikabok ang kanyang pangangatawan. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. At sa ganung kalagayan ay kanyang inangat ang kanyang dalawang mga kamay. At sinabi ng lalaki, Ya Rab, o aking Panginoon, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Subalit, ang kanyang mga kinakain, o ang kanyang pagkain ay haram, o mula sa haram, o ang kanyang kinakain ay haram, wa mashrabuhu haram, at ang kanyang iniinom ay haram, wa ghudhiya bil haram, at ang pinanggalingan ng kanyang pagkain at saka ng kanyang inumin ay mula din sa haram. At sinabi dito ng Propeta Muhammad SAW sa ganung kalagayan ng lalaki, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Ibig sabihin ng hadith ito ay malayong sagutin at tugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dalangin, ang kanyang dua sa ganung kanyang kalagayan. Mga kapatid sa Islam, paliwanag ko natin ang hadith sa abot ating makakaya mula kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, na kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay at wala siyang tinatanggap maliban na lamang sa dalisay. Ipinaliwanag ng mga ulama rahimahumullah ta'ala ang kahulugan ng hadith. Sinabi ng ilan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay at wala siyang tinatanggap mula sa mga sadaqat, mula sa mga kawang gawa, maliban na lamang sa malinis, maliban na lamang sa dalisay. So tinutukoy daw dito, wallahu ta'ala alam, ay patungkol sa sadaqat.
patungkol sa mga kawang gawa. Samantala, ang ilang mga ulama, rahimahullah ta'ala, ay kanilang binanggit na ang kahulugan ng hadith ay mas malawak pa kaysa dito. Na kung saan saklaw ng hadith ito ang lahat ng mga mabubuti mga gawain. Magkagayon ang kahulugan ng hadith, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay, wala siyang tinatanggap mula sa anumang mga gawain maliban na lamang sa dalisay. So sa pangalawang kahulugan ay mas malawak ang kanyang kahulugan. Mas saklaw niya saklaw niya ang lahat ng mga mabubuti mga gawain. Anumang mga gawain ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kapag ito ay mabuti. So kapag ang tinutukoy natin ay gawaing mabuti, ang ibig ipakahulugan dito ay anumang gawain na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Dahil sa ang unang kondisyon para tanggapin ng Allah ang ating gawain, kailangan ito ay isaalang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So number 1, kailangan ay dalisay ang kanyang gawain. Ibig sabihin nito, kailangan ikhlas ang kanyang mabuting gawain, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang al-amalu at-tayyib, yan ang mabuting gawain. Gawain na kung saan inalay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang kahulugan ng al-amal at-tayyib, mabuting gawain, ay anumang gawain na alinsunod sa tradisyon o katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alinsunod sa pamamaraan ng ibada na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung nagsama itong dalawang kondisyon na ito, dito ay matatawag natin ang gawain ng isang tao ay tayyibun, dalisay, malinis, at mabuti. At higit sa lahat, ang ganong klaseng gawain na nagsasaklaw ng ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala at ng mutaba o pagsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganitong klaseng gawain lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano mang gawain, ang mafhumul mukhalafa ng hadith, kung sakaling sino man ang nag-alay ng gawain na hindi naman alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito tatanggapin, wala sa kanya. At sino naman ang gumawa ng mabuting gawain na hindi naman alinsunod sa sunnah o sa kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muli hindi ito tatanggapin mula sa kanya. So inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay, wala siyang tinatanggap maliban sa mga dalisay lamang. Kaya kung tayo ay mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang gawain, ay kailangan ang gawain na ito ay dalisay. Kung tayo ay mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala ng sadaqah, kailangan ng sadaqah na ito ay dalisay. Mula dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Pagpatuloy natin ng hadith. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. At katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng sugo ng Allah, ay meron siyang ipinag-utos sa mga mananampalataya na katulad ng kanyang mga ipinag-utos sa mga propeta. So magkatulad ang kanyang ipinag-utos sa mga mananampalataya at kanyang ipinag-utos sa mga propeta. Ang tanong, ano itong gawain ito na ipinag-utos niya sa mga mananampalataya, katulad natin, alhamdulillah, na katulad sa kanyang ipinag-utos sa mga sinaunang mga sugo. So imagine yung karangalan, yung sharaf, yung karangalan na ang ipinag-utos sa ating mga mananampalataya ay katulad lang din ng kanyang ipinag-utos sa mga sinaunang mga propeta. Imagine yung karangalan na isa sa buhay mo, yung gawain na sinasabuhay ng mga propeta, na ipinag-utos sa iyo, ang isang gawain na ipinag-utos din sa mga propeta. Ano itong gawain ito? Bilang kasagutan, ito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit o nag-recite ng 2 talata mula sa Quranul Karim. At dito, matutukoy natin kung ano yung ipinag-utos ng Allah sa mga mananampalataya, katulad lang din ng kanyang ipinag-utos sa mga nakaraang mga sugo at mga propeta. Dito ay bumasa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-recite ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng 2 talata. Ang una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. O kayong mga sugo ng Allah, kulu minat tayyibat, kumain kayo mula sa mga dalisay, mula sa mga mabubuti lamang, mula sa mga ipinintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'amalu saliha,
at kayo ay gumawa ng kabutihan. So, para kanino ang naturang mga utos? Para sa mga propeta. Palatandaan nito, ang mukhatab o yung second person, ang kinakausap sa talatang ito ay ang mga propeta. Ya ayyuhar rusulu, o kayong mga sugo ng Allah. So therefore, ang utos ng Allah sa mga propeta ay kumain ng pawang mabubuti lamang, kumain ng pawang mga dalisay lamang. Ano naman ang kanyang ipinag-utos sa mga mananampalataya na katulad ng kanyang ipinag-utos sa mga propeta? Dito ay binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalawang talata, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. O kayong mga mananampalataya, kulu min tayyibati, kumain kayo ng mga mabubuti mula sa mga aming ipinagkaloob sa inyo. Pagmasdan ng dalawang talata. Ang unang talata ay utos ng Allah sa mga propetang kumain. Pangalawang talata naman, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya na kumain. At sa unang talata, balikan natin ang unang talata, utos ng Allah sa mga propeta na kumain ng pawang mabuti lamang, pawang ipinahintulot lamang, pawang halal lamang. At samantala, sa kanyang mga utos naman sa mga manampalataya, ganun pa rin ang kanyang utos. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga manampalataya na kumain mula sa halal. May pinagkaibahan or wala? Walang pinagkaibahan. Kung ano yung kanyang ipinag-utos sa mga mananampalataya kasalukuyan, ay siya rin kanyang pinag-utos sa mga sinaunang mga sugo. So mula dito, ganito kahalaga ang pagkain ng halal. So kailangan siguraduhin ng isang tao yung kayamanan na kanyang hinahawakan kasalukuyan ay halalun bidhatihi. Ibig sabihin yung mismong kayamanan na kanyang hawak ay halal. Hindi siya alak, hindi siya baboy, hindi siya nakaw. Okay? Wa halalun likasbihi kadhalik. O di kaya naman ay halal ang kanyang pagkamit nito mula sa pamamaraan, mula sa mabuting pamamaraan niyang nakamit ang naturang mga kayamanan. So halal siya by itself, at the same time ay permissible din at halal din yung pamamaraan ng kanyang paghanap buhay hanggang siya nakamit ang kayamanan ito. So kailangan halal siya bidatihi wa halal likasbihi. So kailangan halal yung mismong kayamanan na kanyang pagmamayari, at ipinahintulot din yung pamamaraan katulad ng negosyo, ng trabaho, halimbawa ng negosyo. Halal din yung pamamaraan kung paano niyang nakamit ang naturang o paano niyang nakamit ang naturang kayamanan. So yan yung paghahawig sa pagitan ng kautusan ng Allah sa mga manampalataya, katulad ng kanyang utos sa mga sugo at mga nirelate lamang ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng isang lalaki na imagine naglakbay mula sa kalayuan papuntang Makkah al-Mukarramah. Imagine naglakbay siya mula sa kalayuan papuntang Makkah al-Mukarramah. At ano ang kanyang kalagayan? So number one, siya ay naglakbay mula sa kalayuan, yutilu safar, ash'atha aghbar, na kung saan ay wala sa ayos yung kanyang buhok. Alam naman natin dati na mga paglalakbay, means of transportation nila dati is kamelyo. Kaya kung minsan, hindi nila naaayos pa yung kanilang sarili. Wala na silang panahon para ayusin ang kanilang sarili. So yun ang unang kalagayan ng isang tao. Siya ay naglakbay mula sa kalayuan. Pangalawa, ay hindi maayos ang kanyang buhok, ang kanyang haya, ang kanyang buhok. Aghbar, at punong-puno ng alikabok ang kanyang buhok, ang kanyang katawan. Okay, yan ang pangatlong kanyang kalagayan. Yamuddu yadayhi ila sama, pang-apat na kalagayan ng lalaking tinutukoy ng Propeta Muhammad sallam. Kanyang inangat ang kanyang dalawang kamay sa patungo sa langit. Yamuddu yadayhi ila sama. Kumbaga nakaangat ang kanyang dalawang kamay habang ito ay nakaharap sa langit. Yamuddu yadayhi ila sama, parang ganito. Okay? At yan pang-apat o pang-lima? Pang-apat. At pang-lima naman ay kanyang sinabi, Ya Rab, o aking Panginoon, o aking Panginoon. So, bakit enumerate natin kanina yung kanyang ginawa? Nang dahil sa lahat ng mga efforts ng naturang lalaki, alam ho ba ninyo, ay dahilan para sagutin ng Allah ang dua ng isang tao, para tugunan ng Allah ang dua ng isang tao.
Alam naman ninyo na kapag musafir, naglalakbay isang tao, ay mas katanggap-tanggap ang kanyang dua. Tama? So, siya ay naglakbay, pagkatapos madungis ang kanyang pangatawan, ang kanyang suot, ang kanyang sarili. Pagkatapos yung tinawag niya ang pangalan ng Allah, Ya Rab, Ya Rab. At higit sa lahat, inangat niya ang kanyang dalawang kamay. At higit sa lahat, siya ay tumungo sa Al-Kaaba Al-Musharrafa para magdua lamang. So lumapit siya sa Kaaba para magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Li syarafi al-makan. Ang dahil sa dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang naturang lugar. So kung balikan natin ang kalagayan ng naturang lalaki, ginawa niya na ang lahat ng pamamaraan para tugunan at sagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. Tama, naglakbay siya, magulo ang kanyang pananamit, wala sa ayos ang kanyang sarili, iningat niya ang kanyang dalawang kamay. Ginawa niya ang lahat ng pamamaraan para masagot, matugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. Subalit, sa kabila nun, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW? Wa mat'amuhu haram. Yung naturang lalaki na kanyang tinutukoy ay ang kanyang kinakain ay mula sa haram. O ang kanyang kinakain mismo ay haram. Kumakain ng baboy, umiinom ng alak, umiinom ng haram, halimbawa, kumakain ng mga pinagbabawal ng Allah, ng dinuguan halimbawa, nagda-drugs halimbawa, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Yung kanyang iniinom din ay haram. Uminom siya ng alak, uminom ng mga nakakalasing, at iba pang mga pinagbawal, uminom ng dinuguan, iniinom bang dinuduguan? Okay? So, lahat dun ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dito ay sinabi ng Propeta Musallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Samantalang inaangat ng naturang lalaki ang kanyang dalawang kamay, pero sinabi ng Propeta Musallam, alam ba ninyo, ng lalaking yaon ang kanyang kinakain ay haram. Ang kanyang iniinom ay haram. Ghudhiya bil haram, ang pinanggalingan din, yung negosyo, o yung pinanggalingan ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga kita ay mula din sa haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallam, kailan pa o di kay imposible na tutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Anong aral dito mga kapatid sa Islam? Anong aral dito mga kapatid sa Islam? Ang aral dito ay kailangan number 1 ay halal ang ating kinakain. Siguraduhin natin na halal ang ating kinakain. Pero ang kinaganda ho dito mga kapatid sa Islam, originally ang mga pagkain ho na nasa ating paligid ay halal. Okay? Originally ito ay halal. So kung originally ang mga pagkain ay halal, kailangan pa ba natin mag-effort para silipin yung label ng isang pagkain? Tukuyin natin kung ito ba ay halal at saka halal o di kaya ay haram. So, since ang origin ng pagkain, mga kinakain natin, mga dilata halimbawa, originally ito ay halal, suppose titingnan natin ang label, tingnan natin yung label ng mga binibili natin, kung ito ba ay haram, baliktad. Hindi kung ito ay halal. Okay? Nang dahil sa original ang pagkain ay halal. Yani, paano suriin mo kung ito ba'y halal samantalang originally ang mga pagkain ay halal. So, yan ang original na estado ng isang tao. Suppose ay suriin niya yung mga pagkain na haram at hindi niya susuriin yung mga pagkain na mga halal. Nang dahil sa original ang mga pagkain ay halal. So suppose, ang hanapin natin, kung meron ba itong baboy, meron ba itong alak, meron ba itong haram, so suriin natin kung ang pagkain ito ay haram ba o hindi. Okay? Yun ang dapat nating suriin nang dahil sa, again, originally ang mga pagkain ay halal. Subalit, siguro naging pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maraming mga dilata na may baboy, maraming mga sardinas na mayroong baboy, mga noodles halimbawa na may baboy, maging yung sabon, meron na ring baboy. Ito sabi nila, okay? So, at iba pang mga pagkain na nahaluan na ng haram, nahaluan na ng baboy. Kaya, nabaliktad yung mundo ngayon. So, instead na suriin natin yung pagkain kung ito ba ay haram para pakakaiwasan natin. So, baliktad na ngayon.
Sinusuri nila ngayon yung labels ng mga pagkain na kanilang binibili. Kung meron bang nakatatak na halal para nila ito, para bilhin nila ito. So, yun yung isa sa mga pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Again, suppose ay originally ang mga pagkain sa ating paligid, tinapay, gulay, mga inumin, originally ito ay halal sa kanyang original na estado. Sumuli, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggap niya lamang ang mga pagkain na halal at mga inumin na halal. At hindi siya tumatanggap ng mga pinagbabawal na pagkain at saka inumin. La yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. At ganoon din naman mula sa mga inumin. Siguraduhin natin ang ating mga inumin ay halal itself at galing sa halal. So, paano yun? Ano ibig sabihin ng galing sa halal? Okay, yung mineral water na iniinom mo ay halal itself. Dahil sa tubig siya, pero saan siya galing? Mula sa nakaw. So, kailangan iwasto din natin. Hindi porket halal lang yung kinakain at halal lang yung iniinom, ay ligtas ka na. Halal nga ang kanyang kinakain, halal ang kanyang iniinom. Pero saan naman galing? Galing naman sa nakaw. Okay? Galing naman siya sa nakaw at the end ay hindi pa rin siya matawag na halal lang dahil sa galing siya sa nakaw, galing pa rin siya sa haram. So yun ang pakakasiguruhin natin. Ang ating kinakain ay halal, ang ating ininom ay halal, at ang pinanggalingan nito ay pawang halal lang din. Okay? Yung pinanggalingan, yung mga negosyo halimbawa, ay halal lang din. Hindi yung Allah musta'an sasabay na lamang sa agos ng mundo halimbawa, maging sa kapakanan ng kanyang relihiyon ay kanyang sinasakripisyo sa ngalan lamang na may papasok na halal sa kanyang tiyan. Ang iba nagti-TikTok halimbawa, ang iba nakokompromise yung kanyang privacy, nakokompromise yung kanyang pagka-Islam, yung kanyang pagka-Muslim. Ang iba nag-vlog na lang, okay? Nakokompromise yung kanyang din, nakokompromise din yung kanyang pag-hijab, yung kanyang family, yung kanyang privacy sa ngalan lamang nakikita mula sa meta halimbawa. So marami ang nakokompromise sa ngalan lamang na sila kikita ng marami. So darating ang panahon, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na ang mga tao ay kakain ng kakain na hindi nila natutukoy kung ito ba'y halal o di kaya ay haram. So kabilang din sa aral natin kapupulutan mga kapatid sa Islam na ang dua ay maaaring maging hadlang na hindi tatanggapin maaaring maging hadlang mula sa pagtanggap ng ating dua ay ang mga pagkain na haram at mga inumin na haram at ang mga negosyo na haram. Isang malaking hadlang ito para hindi tugunan, para hindi sagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. Kaya yung mga, sabihin natin, although mga miskin sila, mga mahirap sila, pero halal ang kanilang kinakain, tutugunan at sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang dua. Imagine na lamang, subhanallah, yani wala kang kakampi, walang sumasagot sa iyong dua, walang nakikinig sa iyo halimbawa, walang sumasagot sa iyong dua, walang may gusto sa iyo halimbawa. Yani how much more kung sakaling ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naging kaaway ng isang tao. Hindi niya pakikinggan ang dua ng isang tao, hindi niya tutugunan yung dua ng isang tao. Yani kanino ito sasandal? Kung hindi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanino pa tayo sasandal? Okay? Kung hindi na sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. Kaya napakahalagang bagay na halal ang ating kinakain, halal ang ating ininom, halal ang negosyo. Okay? Para ito tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat, pakikinggan at tutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. Mula dito, kabilang sa mga aral, ay binanggit natin na isa sa mga dahilan kung paano hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng isang tao kapag ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, o di kaya naman ang pinanggalingan nito ay mula din sa haram. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkalob sa atin ang mga halal na mga pagkain at saka ng inumin at ipagkalob dito ang barakah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.